Nakaraang vlog ay ating hinimay-himay ang mga specs and features ng kasalukuyang Yamaha Aerox sa Pinas bilang refresher at paghahanda sa mga detalyadong pagkukumpara once dumating na ang pinakaabangan nating 2021 version nito. Marami nang excited para dito kaya naman bilang continuation, alamin natin kung papasaba sa test drive ang performance ng Yamaha Aerox 155. This is Nara Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe and also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. Without further ado, hold the strong grip to your throttle as we ride the speed of this scooter. Pump up some bass. So yun guys, napanood nyo kahapon na pinaliwanag ko yung overall specs ng Aerox. Kung di nyo pa napapanood yung panoorin nyo na lang. So ngayon it's time for a test ride. Tingnan natin kung bakit napakarami nahuhumaling sa Aerox. Napakaganda ba talaga na handling niya. And let's check, medyo modified na tong Aerox na to. Kung makikita ninyo, kill switch sa side stand, so mamatay siya. Ilaw engine check. Ikutan ko lang saglit para makita ninyo. So ayan, iba na yung shocks niya, iba na yung heat guard niya, iba na yung cover para sa radiator niya, or maybe iba na yung cover. Meron din siya ditong gauge, no? Tapos iba na rin yung mga tube, iba na rin yun dito, may lock na, no? May disusi ito eh. So yun, may ilaw na rin siya dito. Ayun, pero yung gulong stock pa. Itong mga tangkay dito, iba na rin. So tara, test ride na natin. Panoorin nyo yung last vlog ko kung gusto nyo makita yung overall look na itong Aerox. Pero ngayon, let's try it. Mag test drive na tayo. So unang-una ko napapansin sa kanya guys, damang-dama mo yung pagiging 155cc niya coming from the Mio Soul I 125. Mas malakas ang hatak ng Aerox definitely. And dahil bigger tires siya, mas maganda yung handling niya pagdating sa cornering and banking. Very generous din ang kanyang ground clearance. So kapag nag-banking tayo, halimbawa dito, hindi natin iba-banking ng husto dahil ang alam nyo naman ng Aerox is sumasayad ang kanyang center stand kapag masyado kang naka-lean. Pero dahil nga malapad ang gulong and mataas ang ground clearance, very good pa rin siya sa mga cornering and banking. Kung nagbabala kayo ipang race track to, is tanggalin nyo na lang yung center stand para wala kayong problema. Let's try. Torque VVA to, variable valve actuation, torquey, strong torque sa low speed and power sa high speed. Hindi lang ako masyado confident magmabilis dahil madulas. Pero kung mapapansin nyo, follow agad. Nararamdaman mo yung ano, DVA nag-activate pagka pumalo ka na ng around 6,000 RPM. So yan, ikot lang tayo ng isa. Medyo maulan ngayon and ewan ko kung bakit mas mahigpit kung kailang maulan. Parang yung mga guards eh ano. Pero dito ka lagi nagre-review ng motor. So konting piga mo lang ng throttle, alam mo na
Aerox yung dala mo dahil may malaki talaga ang difference niya sa 125cc na Mio. Yun nga lang, medyo magiging conscious ka sa throttle control dahil nga mas malakas na sa gasolina ang Aerox na pumapatak ng around 40 kilometers per liter. Kapag wall mode nasa 39, kapag tipid mode nasa 48. So na around 40 kilometers per liter ang kanyang average fuel consumption. Doon ka lang medyo magiging conscious sa Aerox. And to think na 4.6 liters lang ang kanyang fuel tank capacity, so pagdating sa long rides, malamang sa malamang magpapagas ka lagi. So yun yung mga points for improvement sa akin para sa Aerox. Pero sa handling, napakaganda talagang gumawa ng handling ng Yamaha. Yun nga lang, sa suspension, yung stock na suspension ng Aerox, medyo alanganin pa, no, medyo matagtag pa. Pero dahil bigger tires nga siya, mas maganda pa rin kasi hindi niya iniinda yung mga maliliit na lubak, mga bato-bato. So okay pa rin siya, no, para sa akin. And sa brakes naman, try natin, do medyo madulas ngayon, rear brake, gagamitin ko yung kaliwa. Try natin at 40s. Alright, dahil iba na yung brake lever nito, iba na rin yung handog ng kanyang brakes, hindi na siya sudden stop. Mahihirapan kang ipaskid ng isang to kagaya ng Gravis na natry ko. Hindi ko talaga siya mapaskid dahil ako ay 5'3" in height habang 60 kilograms naman in weight. So try naman natin ang front brakes at 40s para medyo safe pa rin. So this is a standard version, by the way. Okay, full brake talaga. Medyo mas malakas ang kapit ng brakes sa front brakes. Pero dahil hindi pa nga ito yung ABS version, mas safe pa rin natin may tuturing yung ABS version. Yung ABS version, keyless na siya. Ito may susi pa. Keyless na siya, pero yung ABS niya sa unahan lang. And medyo malaki yung price difference nila. Pati yung color, available colors is iba na rin. So itong gamit natin ngayon is Racing Blue. May available sa standard version na Black Raven tsaka Vibrant Orange. Pero sa S version naman or sa ABS version, ang available is color white and color blue and orange combination. Feel na feel mo talaga yung Aerox, no? Lalo na kapag nanonood ka ng mga vlog ni Motodeck. Sino bang naka-Aerox ang di may kilala kay Motodeck? Very sikat na motovlogger na talaga namang hinaharabas ng gusto, lalo na nung stock pa yung Aerox niya. Nung sisimula pa lang siya, hindi pa ako nagmo-motovlog noon, napapanood ko na siya. So very loud talaga yung name ng Aerox. Naalala ko nung nagtuturo pa ako back then when I was still a teacher. Naalala ko yung mga tatay ng estudyante ko naka-Aerox, inggit na inggit ako. By that time, ang Aerox is mura pa lang, nasa 98 or 99,000 pa lang ang kanyang SRP. Ngayon is nasa 100,000 plus na. Ilalagay ko na lang dyan sa screen yung eksaktong price ng Aerox ngayon kapag bumili kayo. Pero tinry ko lang ulit ang Aerox dahil gusto ko siya maranasan at ma-experience para ma-identify ko or ma-differentiate ko yung pagkakaiba once na dumating na yung 2021 na Aerox sa atin. So for now, still very satisfied ako sa handling ng Aerox. Medyo bitin lang ako dahil wala siya nakagaya sa NMAX na cruising style. Kung mapapansin niyo, hanggang dito na lang yung paa ko. So wala siya kagaya sa NMAX na medyo relaxed mode na cruising style, na may stretch mo yung paa mo habang nagpapahinga, habang nagda-drive. So when it comes to comfort, mas may re-recommend ko ang NMAX kung yun ang number 1 priority ninyo. Pero when it comes to speed and sa power to weight ratio, mas magana ang Aerox. So mas may re-recommend ko sa Aerox. And mas aggressive yung kanyang style of riding. Yung kanyang looks is medyo mas sporty compared sa NMAX na pang touring. So pagdating sa singitan sa traffic, mas maganda ang handling and maneuverability ng Aerox. So may re-recommend kong Aerox pagdating sa singitan sa traffic. Mas okay siya para sa akin. Yun lang yung mga personal opinion ko, guys. So kung medyo iba yung opinion ninyo, mag-comment lang kayo sa ibaba. Let's try. Speed ulit. Alright, may tatawid. Grabe. Ang stock tires ng Aerox makapit, pero dahil madulas ngayon, hindi tayo 100% natiwala. No, sakto na siya, hindi siya sobrang kapit. Kasi alam naman natin, mostly sa mga stock na tires,
ayun yung medyo mga madudulas, no? Pero sa Aerox, sa Yamaha, medyo mas makakapit yung stock tires nila, so wala naman akong complain. Pwede mo talaga siyang pwede mo talaga siyang laspagin ng gusto, gamitin ng gusto bago ka magpalit. So para sa akin, tubeless na tires is very good. Yung sa MSI ko, magto 2 years ko nang ginagamit, nasa 12,000 pa lang yung natatakbo niya, hindi ko naman siya masyado ginagamit. Pero yung kanyang tires is hindi pa rin palitin, napakakapal pa din, makapit pa rin. Yun nga lang, hindi tubeless yung sa Mio Soul I-125. So mas okay pa rin yung Aerox. Kung mapapansin niyo, kahit bitawan ko to, nasa pa rin, nasa sentro pa din yung andar ng Aerox. Sa sentro niya pa rin yung manibela. So ganun ka stable yung handling ng Aerox. Kahit na bitawan mo yung manibela niya, nakasentro pa din. Kapag ka nag-wiggle yan, that's the time na masasabi mo na may problema sa gulong mo. Either bengkong yan o kaya naman flat tires, no? So yun yung mga good points dito sa Aerox. Kung mapapansin ninyo, ang kanyang side mirror is very commendable din. Though hindi ito yung stock na side mirror, hindi ito yung stock na side mirror, medyo modified na, pero malapit pa rin siya sa performance ng stock. Kasi yung stock side mirror ng Aerox is dahon type na rin. So napakaganda ng dahon type na side mirror kasi kitang kita mo talaga yung paligid mo, inasa gilid mo. And don't underestimate the importance of side mirrors, dahil dyan talaga it can save lives. Sabi ng iba, loud pipe saves lives, pero para sa akin, mauuna yung side mirror save lives. Kasi gusto naman natin, lalo na ngayon, effective na yung magda-driving school muna tayo. For sure ituturo sa inyo yan na bago ka lumiko, mag-change lane, kailangan mo mag-signal light, at the same time kailangan mo tumingin sa side mirror mo kung safe. Within around 9 seconds kailangan naka-signal ka. Wala pa din tong hazard, by the way. So ayun, kung gusto niyo pabalitan yung muffler ng Aerox, dahan-dahan na lang din kayo sa pagbabalit. Make sure na yung decibel na ipoproduce ng exhaust ninyong bago is pasado sa LTO, no? Kasi madami kasi mga exhaust ngayon na hinuhuli na dahil hindi pasado sa standard ng LTO. Pati yung pagpapakabit ninyo ng mga driving lights, auxiliary lights, check nyo rin, no, kung pasado yung standard. By the way, yung kanyang ilaw is hindi natin matetest ngayon kasi medyo maliwanag pa. Pero ang stock na ilaw ng Aerox is all LED na, kahit yung tail light niya. So kahit na gabi is maliwanag pa rin siya, pero hindi ko masasabi na enough yung liwanag niya, lalong-lalo na kung malabo na yung mata na nagda-drive. So I still recommend na magpakabit tayo ng mga standard na auxiliary lights para kahit papano makita natin yung daan, no? So yung iba talaga pinapalitan yung suspension nito sa loob, yung may piggyback na ride, yung may shock absorber. Tapos yung iba naman, yung ginawa ng pinsan ko is pinapalitan lang yung laman, yung parang mga oil seal and all that stuff sa unahan ng suspension, kaya naging mas okay na yung kanyang shocks. So ayun lang, kung may nakalimutan pa ako, just comment down below ano pa yung mga tanong ninyo at gustong malaman tungkol sa Aerox 155 ng Yamaha. Sinubukan ko lang siya bago ako mag-review ng 2021 version ng Aerox, coming up soon. So kung may tanong pa kayo na gusto nyo, don't forget to like this video, give this video a thumbs up, subscribe, ano pa yung iba ninyong gusto mapanood na vlogs. Maraming salamat sa may-ari nito, si John Paul Soto. Ayun siya, nandun. So again, thank you so much for watching. This is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Yun guys, maraming salamat sa kaklase ko si John Paul Soto, siya may-ari nitong Aerox na to. So siya nagpahiram sa atin. And medyo shoutout ko ba ito? Shoutout sa Soto family, tsaka Perez family from Kabuyaw. Diba? So Paul, maraming salamat ulit. So yun, maraming salamat sa cameraman natin, si Ate Cam, tsaka si Kuya Rani. Maraming salamat. So yun, tara, enjoy natin ito ng magdadrive.